Praise the Lord. Sa mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At syempre, ang schedule natin ngayon ay Week 4, Day 5. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin para dito. Romans 7:6-7. But now, we have been discharged from the law, having died to that in which we were held, so that we serve in newness of spirit and not in oldness of letter. What then shall I say, or shall we say? Is the law sin? Absolutely not. But I did not know sin except through the law, for neither did I know coveting except the law had said, you shall not covet. So, itong mga salitang ito ay salita ni Pablo. No, yung last part nitong video, no, ay video nitong verses na to. Sinasabi niya rito, yung law, hindi naman siya masama, hindi masama yung law. No. At dito, binabanggit niya na yung law, okay, ay nag-e-expose. So sabi ni Paul, halimbawa, hindi niya alam na ang pagnanasa ay isang kasalanan. At nalaman lang niya ito dahil sinabi ng kautusan, huwag kang magnasa. So kasi, yung konsepto natin, pagkasalanan, ito yung mga ginagawa natin. Yun namang pagnanasa, yan ay nasa puso lang ng tao eh. Hindi naman niya ginagawa, wala naman siyang ginagawa, yan ay naglalaro lang sa puso niya. Nagkakaroon ng pagnanasa yung puso niya. Pero yung law, sabi niya, huwag kang magnasa. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay nagnanasa, ikaw ay nagkakasala. Ang ibig sabihin nito, kung wala yung law, hindi mo malalaman na nagkakasala ka pala. Kaya yung law, ang pinaka-function yan, i-expose tayo at ihantad yung kasalanan. Sapagkat yung kasalanan, kung walang maghahantad, minsan hindi na namamalaya ng tao na siya ay nagkakasala. Kaya dito, ang pinaka-function ng law, bagamat dito sa ating MR, babanggitin niya yung marami mga function ng law. Pero isa sa mga function ng law, ito ay nag-e-expose ng kasalanan. So, yun. Amen. So, Romans 7 indicates that since the old man has been crucified, the regenerated new man is now free from the law of the old man. Since the law was given to the old husband not to the wife. And since the old husband, the old man, died on the cross, the new man, the wife, has been discharged from his law. Hence, we, as the wife of the new man, are no longer under the law. Amen. So tayo, bilang mga believer, napalaya na mula sa kautusan. Napalaya na sa mga kautusan. Ngayon, para maintindihan nyo to, okay, yung old man, ito yung kung sino tayo pagkatapos ng fall. Tayo yung old man. Ngayon, itong old man na ito ay na-crucified. Pag sinabi natin na-crucified, namatay na siya. So, namatay na yung old man natin. At dahil namatay yung old man, tayo ay naisilang na muli bilang isang bagong tao na. At itong bagong taong ito, okay, ay malaya na siya mula sa kautusan. Kasi yung kautusan, ang kinokontrol niya ay yung old man. So yung old man ang kinokontrol niya. Pero dahil namatay na yung old man, okay, wala na siya kukontrol, namatay na nga eh. Okay, pero itong old man na ito,
okay, na namatay na regenerate, naging new man, okay, at bumalik doon sa position ng pagiging isang wife. No? At siya ay muling nag-asawa, at ang kanyang napangasawa ay ang bagong asawang lalaki. At ito yung isang nabuhay na muli. Okay. And then, ang mahalagang makita natin, dahil yung old man natin ay namatay na, siya ay napalaya na sa kautusan. Kaya malaya na tayo sa kautusan. Hindi na pwedeng gamitin yung kautusan para tayo ay kontrolin. Tayo ay malaya na. So, ang mga believer sa New Testament, na mga naisilang na muli, napalaya na lahat yan mula sa kautusan. Na ang ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin yung kautusan upang tayo ay talian, no? Upang tayo ay hawakan, no? Upang tayo ay pangasiwaan. Sapagkat tayo na dating hawak ng kautusan, kontrolado ng kautusan, ay namatay na sa kautusan. Kaya wala nang dating yan. Amen. The law decreed by God functions in at least 3 ways. So sinasabi dito sa atin na ang law, meron siyang 3 functions. So pakinggan nyo itong 3 functions ng law. Mahalaga to. No? At huwag nyo lang pakinggan, kundi i-constitute natin sa atin itong function ng kautusan. No? Alam nyo, dati hindi ko naiintindihan to eh. Ang pagkaintindi ko rin sa law dati ay binigay yan ng Diyos para gawin natin. At kung magawa natin yan, makapunta tayo sa kalangitan. Pero hindi pala ganon. Binigay niya ang kautusan o ang batas, no, para sa 3 function. So, eto siya. So, first, the law portrays and defines Him as God's testimony. The law is actually a portrait of God. It shows us what He is like. So, yun yung unang function na sinasabi sa atin. Ang kautusan ay binigay sa atin, okay, upang ipaliwanag ang Diyos, ipakilala ang Diyos. Kasi, ganito siya eh. Bagamat pwede mo sabihin may Diyos, pero anong klaseng Diyos siya? Anong klaseng Diyos siya? Hindi mo alam. Anong gusto niya? Okay? Anong klaseng kalikasan meron siya? No? Ano ang kanyang kinamumuhian? Ano ang kanyang minamahal? Hindi natin alam yan. Kaya binigay niya yung law. Kaya sa Biblia, yung law, tinatawag siyang testimony. Ang ibig sabihin ng testimony, patotoo. Sa pamamagitan ng bagay na yan, makikilala mo, okay, yung isang pinapatotoo ng bagay na yan. No? Kaya yun yung unang function ng law. Sa pamamagitan ng law, natuklasan natin kung anong uri ng Diyos meron tayo. Sapagat madalas sinasabi natin, yung isang tao, halimbawa, gumawa siya ng batas. Di ba? Yung batas ng mundo, tao ang gumagawa niyan eh. No? At ang batas na kanyang ginawa ay nagpapakilala ng kanyang pagkatao. Kaya pag nakita niyo yung mga batas na ginawa ng mga tao, tingnan niyo yung batas na yun, malalaman niyo, ganun siya. Isa may nagsabi nga eh, halimbawa, ang isang magnanakaw, gagawa siya ng batas. Ililegalize niya yung pagnanakaw kasi magnanakaw siya. Sabi niya, okay ang magnakaw, mabuti naman yan, pwede naman yan. Oo, kasi magnanakaw ka. Hindi mo sasabihin na ang mga nagnakaw dapat parusahan. Okay? Bigyan ng death sentence. Hindi mo gagawin yan. Ikaw ang unang maaapektuhan dyan. Kaya yun yung ibig sabihin. Kaya pag tinignan mo yung law, wow, makikita mo yung law, nagsasalita ng tungkol sa kabanalan. Ibig sabihin yung gumawa nito ay isang banal. At ang kautusan, nagsasalita tungkol sa katwiran. Ang gumawa nito, no, ay isang makatwiran. At ang kautusan, ano pa? Nagsasalita tungkol sa pag-ibig.
Nang ibig sabihin, ang isang gumawa nito ay isang Diyos ng pag-ibig. Pag binasa mo yung, tinignan mo yung yung kasulatan, nakikilala, nagre-reflect kung sinong gumawa. So, yun yung unang function ng law. Okay, so yan yun. Amen. So, Leviticus 19:2 gives this commandment. You shall be holy, for I, Jehovah, your God, I'm holy. So, sabi niya, you shall be holy. Sabi ng Diyos. Because I am holy. So, pag nabasa mo yung commandment, ay holy pala yung Diyos. Amen. Okay. The Lord Jesus issued an even higher commandment. You therefore shall be perfect as your heavenly Father is perfect. In both cases, the principle is the same. The law represents a picture of God. According to the law He has given, God is perfect, holy, and righteous. He is a God of love and of light. So yan yung mga matataas na attributes ng Diyos. Siya ay banal, siya ay katwiran, siya ay liwanag, pag-ibig. So, apat na matitinding mga virtue o attributes ng Diyos nandun sa law na pag binasa mo, ngayon kilala ko ng Diyos. Banal siya. Makatwiran siya. Pag-ibig siya. Liwanag siya. So lahat na yan ay naglahad sa atin ng kung anong uri ng Diyos meron tayo. The second function of the law is that of exposing us. This function is presented in a full way in Romans 7. In verse 7, Paul indicates that until the law came, sin was dormant. It means 7:8 Paul says that without the law, sin is dead. Then in the next verse, he goes on to say that when the commandment came, sin revived and I died. Using the law as a knife, sin put Paul to death. In verse 11, Paul tells us that sin killed him by taking occasion through the commandment. Thus, in his experience, Paul found that the commandment was death unto him. God used the law to expose him. Pumapatay yung law. Mapatay siya. Kasi nag-expose siya ng kasalanan. Kaya humahatol siya. Kaya ang pangalawang function ng law ay ginagamit ito upang ihantad ang kasalanan. Ihantad ang kasalanan. Sapagat kung walang kautusan, yung kasalanan parang tahimik siya. Dormant siya, nagkakasala yung tao. Pero yung kasalanan, tahimik lang sa loob. Pero nung dumating yung kautusan, nakantad na siya. Naku, ito pala, kasalanan. Naku, ang sama-sama ko pala. Naku, dati kala ko, perfect ako. Ayun, nakantad na. Kaya nung dumating yung kautusan, hindi naman talaga dumating yung kasalanan. Nandyan na yung kasalanan bago dumating yung kautusan. Kaya lang dormant siya, natutulog siya. Pero nung dumating yung kasalanan, na-expose na siya. Na-expose na siya. Naku, hindi pala mainam magnakaw. Mga lunya, sumamba sa Diyos-Diyosan. Mamuhi. Hindi pala mabuti yan. Maging sakim, hindi pala mabuti. So lahat ito, na-expose siya sa pamamagitan ng kautusan. Kaya, ang kautusan, ginawa niya ang kasalanan, nakitang-kita na. At dahil diyan, yung kautusan, naging kutsilyo na siya na pumapatay. Sapagkat pag in-expose niya ang kasalanan, ibig sabihin, humahatol siya. Ganun, humahatol siya. Kung walang kautusan, walang humahatol. Parang walang kasalanan. Kasi hindi siya nahahantad. Kaya ang ikalawang function ng kautusan ay ang ihantad ang kasalanan. So yung una, ipakilala yung Diyos. Isalarawan yung Diyos. Makita natin anong uring Diyos meron siya. Pangalawa naman, ihantad ang tao. Okay? At ang kasalanan. At humahatol ito.
Okay, so pangatlo. The third function of the law is the function of subduing us after we are exposed. We need to be subdued. Once the law has subdued us, it can then bring us to God. So maganda na yung pangatlo. Yung pangatlo, okay, ay medyo konektado doon sa exposing. Exposing. Ibig sabihin, ang unang ginawa niya, hinantad ka, makasalanan ka. Pangalawa, sinabdu ka. No? Ang ibig sabihin ng sinabdu, inano ka, yung dinaig ka na umamin ka na, ano ka, lugmok ka na. Tinanggap mo na ikaw ay walang pag-asa. Sa pamamagitan ng kautusan, na naging lugmok tayo na wala akong magagawa. Parang ano, yung na-corner ka na. Na-corner ka na. So ginagamit ng Diyos ang kautusan, hindi lang tayo ihantad, kung hindi upang tayo ay isubdue rin. Ang ibig sabihin, daigin. Daigin. Dati ano tayo, malakas tayo. Malakas. Pero nung na-expose tayo, ay, Panginoon. So, madalas yung subdue, ang ibig sabihin, Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, masama ako. Panginoon, mahina ako. Panginoon, wala akong magagawa. So, yan yung nasubdue ka. Pwede nga natin sabihin, Panginoon, kailangan kita. Wala akong magagawa, kailangan kita. Yun, nasubdue ka, no? Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka na pumapalag. Dahil in-expose ka na niya. In-expose ka na niya. Kaya ang pangatlo ay masubdue, pero hindi sapat yung masubdue. Dinuktungan niya, it can then bring us to God. Pag nasubdue ka, it can then bring you to God. Ang ibig sabihin, dahil nasubdue ka, inamin mo na ikaw ay wala nang magagawa. Dahil dito, magkakaroon ka ng feeling na bumaling sa Diyos. Yun ang maganda. Maibabaling ka niya sa Diyos. So, yan yung pangatlong gamit ng kautusan. Diba? Pinakilala niya ang Diyos. In-expose niya ang tao. Kinondena niya ang tao. Hinantad niya ang kahinaan ng tao. At pagkatapos na nakita ng tao ito, nasubdued siya, okay, natalo na siya, okay, umamin na siya na wala na siyang magagawa, at dahil dito, bumaling siya sa Diyos. Tatlo ang function niya. Huwag nating kalimutan yan. Habang pinapakinggan niyo itong preview, i-memorize niyo itong tatlong ito. Pinakilala ang Diyos, hinantad ang tao, okay, sinubdue. So ano ba magandang salita sa subdue? Tayo ay kanyang dinaig upang tayo ay maibaling sa Diyos. Amen. Okay, so maganda na yung yung unang part ng ating MR, ang linaw. Ang linaw na ang batas o kautusan ibinigay hindi naman para gawin. So ang layo ng konsepto. Amen. The rich young man in Matthew 19 was defeated in his contact with the Lord. However, he was not subdued. This was the reason he went away sorrowfully. If he had been subdued and had said, Lord Jesus, I cannot fulfill your requirement to sell all, and I have and give to the poor. The Lord would have told him, since you cannot do it, simply let me fulfill this requirement for you. The Lord wants to come into us, be our life, and fulfill every requirement for us. Amen. So, maganda itong kwento rito, yung rich young man sa Matthew 19. Okay. So, ganito yan ang kwento na yan Yung young man, nakita niya ang Panginoon. At siya yung lumapit sa Panginoon. Maganda naman yung kanyang At nag-iisip siya ng paano siya magtatamo ng buhay na walang hanggan. So, sinabihan siya ng Panginoon. Kasi ang kautusan, mga kapatid, ay mga salitang may requirement.
Kaya nga kautusan siya eh. Humihiling siya. Humihiling siya. So, ang law, humihiling yan eh. Nagbabawal, humihiling. So, ganun ang law. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, oh, ganito ang gawin mo. Lahat ng meron ka, ibenta mo. No? At yung pinagbilhan, ipamigay mo sa mga mahihirap at sumama ka na sa akin. Requirements yun. Utos yun eh. Ng Panginoon eh. Nang ibig sabihin, itong tao na ito, pwede niyang makasama, okay, sa kanyang gawain, maging disipulo niya. Pero, nagbigay siya ng requirements. Hindi cheap kasi yung yung maging disipulo ng Panginoon. No, hindi siya cheap. Hindi ibig sabihin na wala kang magawa sa buhay mo, standby ka. Halika, sumunod ka na lang sa Panginoon kaysa nakatambay ka dyan. Hindi. Hindi ganun. Yung mga mabibigat na mga naglingkod sa Panginoon, nagbayad ng halaga yan. Nagbayad ng halaga. Dito sa mundo, marami mga walang ginagawa. Tambay-tambay, walang pangarap sa buhay. Wala yan. Ibig sabihin, hindi sila tinawag ng Panginoon. Ang tinawag niya, yung susunod sa kanyang requirement. Alam mo ba, yung mga disipulo ng mga Panginoon, iniwan nila yung mga lambat nila. Si Matthew, iniwan yung opisina niya. Di ba? Si Luke, doktor yan, iniwan niya. Si Paul, Pariseo yan, iniwan na rin niya yun. At sumunod sila sa Panginoon. Itong isang ito, sabi ng Panginoon, benta mo lahat ng iyong ari-arian. Mayaman to eh. Mayaman na tao, itong bata na to. Sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat. Ipapigay mo na sa mga mahihirap yan. Storbo lang yan. Sumama ka sa akin. Nung marinig niya, napakataas ng requirement. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Kaya anong ginawa niya? Dahan-dahan, lumayo na siya sa Panginoon. At lumayo siya ng malungkot. Ang mga taong lumalayo sa Panginoon, nagiging malungkot na tao. Bakit ba binigay itong example na ito? Kasi sinasabi niya, okay, etong kumontak sa Panginoon, so may ginamit siya, ay nadaig ng Panginoon. Sabi niya, defeated but not subdued. So, I don't know how to say that in Tagalog yata. Defeated, natalo. Subdued, dinaig. So, magkaiba pala yun. Tama ba ako? Tama. Hindi ko kasi na-check yan ano ginamit niya sa Tagalog. Okay, naggapi, na-defeat. Bakit siya naggapi? Kasi low ito eh. Itong low, dadaigin ka. Hindi ka makakapangatwiran. Kapag dumating ang low, dadaigin ka niya. Wala. Ibig sabihin ng dinaig, hindi ka makakapangatwiran. So, yun. Pero ang ibig sabihin ng subdue, na-realize mo na hindi mo kaya. Yun. Yun ang subdued. Okay. Pero itong young man na to, okay, hindi na siya nangatwiran dahil nadaig siya ng Panginoon. Ay, dahil na-defeat siya, natalo siya. Pero hindi siya na-subdue. Dahil hindi naman niya sinabi sa Panginoon na, Panginoon, hindi ko to kaya. Okay. Anong gagawin ko? Kung sinabi niya yan sa Panginoon, ibig sabihin yan, ikaw ay nadaig na ng Panginoon. No? Kaya sasabihin na lang ng Panginoon, hindi mo kaya, ako ang gagawa para sa iyo. Yun. Ibig sabihin, buksan mo na lang yung sarili mo sa akin. Hayaan mo ako na gumawa sa iyo upang yung hindi mo kaya, okay, gagawin ko para sa iyo. So, yun yung yung pangatlo, yung salita, dadaling ka niya sa Diyos kung ikaw ay nasubdued. Kung ikaw ay nasubdued. Amen. Kasi yung selling all, giving all to the poor, kung tutusin, mahirap yan. Pero pag gumawa ang Espiritu sa tao, hindi naman mahirap yan, kusa lang yan. Doon sa Pentecost, yung araw ng Pentecost,
Nako, lahat ng mga believer, sell all. At lahat ng mga pinagbentahan, dinala sa paanan ng mga apostol. Bawat isa, sell all, sell all, sell all, sell all. Nasubdue ng Espiritu. Walang struggle. Kaya dito sa case ng young man, hindi nakagawa yung Panginoon yung Espiritu kasi hindi siya nasubdue. Amen. Kaya mga kapatid, minsan dumadating sa panahon na ang damdamin ng Panginoon dumarating sa atin. Pero sasabihin mo, Panginoon, sorry, hindi ko kaya yan. Kasi hindi ka na-subdue. Hindi mo sasabihin sa Panginoon, hindi mo kaya, kundi lalayo ka sa Panginoon. Pero kung sinabi mo, Panginoon, hindi ko kaya ito. Panginoon, ikaw ang gumawa nito para sa akin. Yun, na-subdue ka ng Panginoon. Amen. In Philippians, so ito may magandang paglalarawan dito ng tungkol sa pagsasubdue. In Philippians 2:12, Paul says, "So then, my beloved, even as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much rather in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Amen. So, ano yung charge dito? Ano yung law dito? Work out your own salvation with fear and trembling. Work out. Alam ko, hindi lang natin ngayon narinig to. Madalas ginagamit natin to, mga kapatid. Let's work out our own salvation with fear and trembling. Ano ba ito salvation na ito? Ito yung maligtas tayo. Okay? Sa sitwasyon na hindi tayo makapasok sa kaharian. Dapat makapasok tayo sa darating na kaharian upang sa ganon. Okay? Tayo ay hindi mapahamak. Work out your own salvation. Pwede mo siya i-declare. Pwede mo siya i-declare. Minsan, sinuturo din natin ito. Pero sa panahon ng pagsasagawa, malalaman natin, hindi ganun kasimple. Ano bang ibig sabihin na i-work out mo yung salvation mo? Ito ay ang gumulang sa buhay. Maligtas sa mga negatibong bagay. Maligtas sa sanlibutan. Maligtas sa ating temper. Maligtas sa mga kasalanan. Mailayo sa mga bisyo, sa mga kahinaan. Diba? Lumago sa buhay. Maglingkod sa Panginoon. Mag-church life. Maghabol sa salita. Work out your own salvation. So, madaling sabihin, pero pag gagawin mo na, naku, Panginoon, hindi ako makabangon sa umaga para mag-MR. Panginoon, hindi ako makapagpulong. Mahina ang katawan ko. Panginoon, hindi ako makafunction sa meeting. Hindi ako nagbasa ng MR. So, makikita mo, hindi mo siya makaya. May desire ka, pero hindi mo siya makaya. Diba? Andyan yung kahilingan. Sabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Bakit may fear? Bakit may trembling? Kasi ito ay isang crucial na bagay. Mahalagang bagay ito. Na hindi pwedeng hindi mo isagawa. Mapapahama ka pag hindi mo ito isagawa. Pero yung gagawin mo, hindi mo siya magawa. Okay. Sapagkat, may kulang ka. Amen. So, tuloy natin yung basa. Okay. We need to be subdued by Paul's words and admit that we simply cannot work out our own salvation. We simply cannot work out our own salvation. Dapat nung nadinig mo ito, work out your own salvation with fear and trembling. Panginoon, hindi ko kaya to. Panginoon, gumawa ka sa buhay ko. Puspusan mo ko, Panginoon. Ikaw ang gumawa, ikaw ang maging kalakasan ko para dito. Yun, nasubdue ka na. Nang ibig sabihin, gusto mo na ang Diyos mismo ang mag-operate sa loob mo, gumawa sa loob mo, upang matugunan mo itong kahilingan na isagawa mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Kung ito ay gagawin mo, hindi mo kakayanin. Pero dahil hindi mo kaya,
Then, Panginoong Jesus, gumawa ka. Nasubdue ka. So, minsan may mga pangyayari na yung mga tao kasi, akala nila kaya nila. Hindi pa sila nasasubdue nun. Pag sinabing, oo, gagawin ko to. Panginoon, magbabasa ako ng Biblia araw-araw hanggang matapos ko itong Old Testament. Tuwing Lord's Day, magmi-meeting ako. Sisipagan ko, magsiserve ako. Ang dami mong commitment. Ang dami mong commitment. Kaya alam nyo, yung gusto ko lang idagdag, ang consecration, mga kapatid, ay ang pagbibigay ng sarili natin sa Panginoon upang siya ay makagawa. Bakit mo i-consecrate yung sarili mo? Kasi wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa. Ang mga taong nag-consecrate sa sarili nila sa Panginoon, ang sarili nila sa Panginoon, ay mga taong sumuko na sa Panginoon. Kailangan mapasuko ka ng Panginoon. Pag sumuko ka na, ikaw ay maging bihag na niya. Subdue ka na. Yun, maganda na yung mga salita ko ngayon. Sumuko, mabihag. Okay, maalipin ka na ng Panginoon, wala ka nang magagawa. Then, ang Panginoon gagawa na sa buhay mo. Amen. Okay. Then we shall appreciate Paul's word. Okay, so dugtong ko to dito. Sabi niya, we need to be subdued by Paul's word and admit that we simply cannot work out our own salvation. Admit. Aminin mo that we simply cannot work out our own salvation. Then we shall appreciate Paul's word in the following verse. For it is God who operates in you, both the willing and the working for His good pleasure. Hindi mo kaya? Then God will be the one to operate in you. Okay. So, anong nakikita nyo rito? Yung charge, okay, ay ginagapi tayo upang madala tayo sa Diyos. Diba? So, yung work out your own salvation, yan ay commandment. Commandment yan eh. Diba? At dahil hindi natin siya kaya, dadalhin niya tayo sa Diyos. Ang Diyos kaya niya. Ikaw hindi mo kaya talaga. Huwag tayo magmalakas. Sabagat kung nagmamalakas tayo, lalong hindi nakakagawa ang Diyos sa atin. Pero kung nasubdue na tayo ng Diyos, mahinang-mahina na tayo, then kusa na tayong babaling sa Panginoon. At doon papasok ang Panginoon at gagawa sa buhay natin. Kaya tama yung third function ng law upang tayo ay masubdue. Okay. Nang sa ganon, madala tayo sa Diyos, ang Diyos madala sa atin, makagawa ang Diyos tungo sa atin. Amen. Amen. Although we cannot work out our own salvation, God is operating in us both the willing and the working. This enables us to work out our salvation according to God's operating within us. Amen. So yun yung resulta ng pagiging nasubdue. God can now operate within us. At yun ang function ng law. Kaya yung mga kautusan, mahihirap yan. Hindi natin kayang gawin yan. No? Tayo ay matatalo. No? At pagkatapos natin matalo, dapat tayo ay masubdue, madaig, hanggang sa tayo ay sumuko. No? At maging bukas sa Diyos upang ang Diyos ay makagawa sa atin. After we have been subdued by the law, and tell the Lord that we cannot fulfill His requirement, that we simply cannot be holy as God is or perfect as the Father is. The Lord will say simply, open and receive me. Let me come into you and fulfill these requirements for you. Amen. So, sabi ng sabi ng Panginoon, be thou perfect. Oh, perfect. Ibig sabihin, wala kang kapintasan. So, ano sasabihin mo? Panginoon, hindi ko kaya maging perfect. Sabi niya. Sabi ng Panginoon,
Your Heavenly Father is perfect. Dahil hindi mo kaya maging perfect, tama yan. Pumunta ka sa Father. No? Kapag siya ay nakaisa mo, maging perfect ka. So, ganun ang ano. So, kung hindi nagsalita ang Panginoon na be thou perfect, hindi ka mag-iisip na dapat pumunta ka sa Father. Mula sa salita ng Panginoon, be thou perfect. Because your Heavenly Father is perfect, magkakaroon ka ng desire na lumapit sa Diyos. Dadaling ka niya sa Diyos. Kaya yun yung function ng law. Amen. God's desire is to come into us, to be our life and our person. In this way, He becomes one with us, and we become one with Him. Then as He lives in us, we live Him. This is the basic principle of the divine revelation in the Bible. So, ang ganda niya. Amen. So, may gamit din naman ng kautusan. No? At hindi naman siya masama. Ang nangyayari lang, ginagamit natin siya sa maling paraan. Oh, so, ngayon nakita natin na ang kautusan binigay niya sa tatlong function. Ipakilala niya ang kanyang sarili, ihantad tayo sa lahat ng ating mga kahinaan, at pangatlo, dalhin tayo sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen.